Good morning, Philippines. Ayan, aga, no? Ayan, may rashes na naman ako kasi kumain na naman ako ng tinapay. Gluten. So, kasi hindi na ako kumakain ng flour na, alam mo yun, gusto ko gluten-free na. So, nagre-react na ako. Anyway. So, good morning sa inyong lahat. So, natatawa kasi ako sa mga lumalabas na issue. Like, lahat na lang, napansin nyo ba yun? Lahat na lang ng nagwi-witness or gustong magsiwalat ng katiwalian sa ating bansa ay pilit nilang dinidiscredit or ayaw paniwalaan. Pero, pag sinabi ni Martin Romualdez na ganito, hindi totoo, maniniwala agad sila. Bakit? Like ang mainstream media, kung ano-ano nilalabas, ginagawa ng sinungaling, ginagawa ng hindi makatotohanan, ang mga testimonya, 'di ba? Si Panfilo Lacson, obvious na napaka-bias. Nakita niyo yung latest video na pinost ko na sinabi niya na nung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na available po, Mr. Chair, available po si Kong Toby if we can call him para maimbitahan dito, something like that, no? Tapos hindi niya napansin na yung camera nasa kanya nung sinabi niya na, sabi ni Lacson na, tawagan niyo, Attorney Kimbo, sabi niya, tawagan niyo, pakitawagan natin si ano, para hindi naman niya sabihing epal siya, tawagan natin siya. What kind of leadership do we have now in Senate? Bakit ganun nila tratuhin ang mga witnesses? Bakit kapag may lumalabas na witness, rather than pakinggan and hindi lang basta imbestigahan, is ang initial na reaction nila Lacson is hindi na agad makatotoo. The next day may issue na agad sila. Bakit pag sinabi ni Tambi na ganito ganyan, bow lang sila? Bow lang. Wala lang silang gagawin. So I think mga kababayan, we need to rally against those type of leadership. We need to talagang lumabas tayo at puntahan natin kung maaari, kung nasan si Senator Panfilo Lacson at ipakita sa kanya yung ating nararamdaman. Plus the fact na I don't think that it's good for him to be the leader of the ang tawag dito, of Senate. Kasi obviously napaka-bias na niya sa mga hearing na ginagawa niya. Second to that, narinig niyo rin yung one time sinabi niya kay Senator Marcoleta na, are you stealing the show? Apparently, there's a show going on inside the Senate. So, it means hindi makatotohanan ang ginagawa niyang pang-imbestiga kung ganyan ang kanyang pananalita or pag-iisip. Hindi niya gusto na kontrahen kung ano yung gusto nila. Hindi siya open to any what do you call that? Yung parang hindi siya fair sa kanyang pag-iimbestiga kasi ang gusto lang niya, halata nyo ba, hindi niya binabanggit ang mga congressman pero ang kapwa niya senador gusto niyang litisin, 'di ba? Okay naman sana 'yon, pero halatang-halata mo ayaw nga imbitahan si Saldico, 'di ba? Tapos yung, meron siyang legislative whatever, mali pa. Hindi na nga lang pinaya ni Senator Marcoleta. Kasi wala nun sa law. Wala dun sa rules nila yon. So, they're using words na nagkakamali sila kasi Senator Marcoleta, isang abogado, akala nila tanga, 'di ba? Meron kasi mga abogado nag-aral lang pero hindi nag-practice. Si Senator Marcoleta nag-practice at saka yung mamang yan, ay naku po, hindi niya kailangan ng researcher para malaman ng mga bagay-bagay. Parang walking encyclopedia si Senator Marcoleta. At saka ang tawag dito, yung sa kanya, mahalata mo talaga. Wala siyang sasantuhin basta't kung ano yung tama lang sa kanya, paglalaban niya. The more mo siyang palabising sinungaling, the more niyang patutunayan na kayo ang sinungaling. 'Di ba? So, yun yung nangyayari right now. 'Di ba? Kung ano yung sabihin ni Martin Romualdez, okay na. Tapos lahat sila Kong Toby Tiangco, yung mga witnesses, yung mga Diskaya, yung mga Wawaw, yung mga DPWH na empleyado, yung mga nagsasalita na pinapangalanan siya, ini-involve na sila nila Saldico, ayaw pakinggan. Tapos the next day or after the hearing,
merong mga comment. Ang sagot ni Lacson, opinion niya. Wala kang karapatang magbigay ng opinion kapag chair ka ng committee na to. Kasi nagiging bias yung takbuhan, halatang halata. You know, ang hirap kasi, alam mo, I don't wanna put down any policeman, pero investigador niya, pang police. Hindi siya legislator. Hindi legislator yung style ng pag-iimbestiga ni Senator Panfil Lacson. Very pang police. 'Di ba? Yung intimidating na alam mo yon, yung parang one-sided, kung ano yung nasa utak niya, yan na lang yung gusto niyang mangyari, 'di ba? Ano, parang masahol pa siya sa babae, 'di ba? Marami akong kaibigang bayot, kaya alam ko na ano yung parang may pagkabayot ang style ni Senator Panfilo Lacson. So, you know, it's sad kasi ang tingin niya, there's a competition going on na ang dapat ang focus niya is kung ano yung dapat para sa bayan at mamamayang Pilipino, hindi para doon sa mga taong gusto nilang protektahan. So, tayo, nakikita natin yung katotohanan na yung mga nagsisiwalat ng katotohanan ay ayaw nilang pakinggan or pinapasama nila or hinahanapan nila ng butas. Isa pa si Kiko Pangilinan, abogadong matuturing, ginawang issue yung notary public. My God, yung notary public is just somebody na kapag kunwari yung taong pipirma ay hindi haharap dun sa bibigyan niya ng dokumento. So, kailangan niya ipanotaryo kasi kapag pumunta ka sa notary public, ikaw kailangan niya nandun at nakita ka niya na ikaw mismo ang pumirma, tapos ipapasa mo yung dokumentong yun sa ibang tao or merong magre-represent sa'yo. Kaya di ba yung mga deed of sale, yung mga papeles na pinipirmahan natin na ayaw natin na tayo pa mismo pumunta doon at saka pumirma, yan ang papel ng notaryo. Ngayon, ginawa nilang issue yung notary public ni Sergeant Orly Guteza. Samantalang, he went to Senate sa Blue Ribbon Committee, lumabas siya doon, nilahad niya ang kanyang salaysay publicly on live TV, tapos nag-oath siya, sumumpa siya doon na magsasabi lang siya ng pawang katotohanan, tapos dinidisregard nila yon. So are they saying na yung whoever is under oath or mag-o-oath doon, baliwala lang din sa Senate? Ganun ba ngayon ang takbuhan ng utak ng mga yan? So, alam mo, hindi naman bobo ang Pilipino, hindi rin tanga. Akala kasi nung iba dyan na yung sobrang supporter ng mga magnanakaw at saka corrupt official, tapos yung NPA align na, at saka yung pang sariling interest na lang yung kanilang intention more than for our country and for our fellow Filipinos, is ginagawa nila ng mga issues, yung mga totoong tao na ang hangarin is maglabas ng katotohanan. O si Mayor Magalong, isa pa, 'di ba? Nag-iimbestiga siya, sarili niyang gastos, walang budget ang ICI. Imbes na suportahan na lang, minasama pa. So kung sincere sila dun sa kanilang investigasyon, sa lahat ng sinasabi ni BBM na gusto niyang investigation, it seems like those people who are divulging or naglalabas ng mga katiwalian, hindi nila gusto. Alam niyo bakit? Kasi babalik sa kanya. Kasi sa totoo lang, siya ang mastermind, kasama niya si Martin Romualdez, kasama niya yung asawa niya, to make all these things happen. Kasi una, si Martin, kasama siya sa pagbuo ng BICAM, tapos pinabayaan ni President, ni BBM, ang GAN BICAM, pinirmahan niya. May vinito man siya, pagkaliit-liit. 'Di ba? O kita nyo ngayon, gusto nila, yung mga congressman, gusto nilang ipasok sa AIX, AKAP, and whatever na naman yung budget. Kalokohan yan. Second, dyan sa Congress, may nagbago ba? Hindi nga pinalitan yung mga chair committee, di ba? So sila rin yan. Niloloko lang tayo ng gobyernong ito. So tama na to. Hindi na to maganda. Kasi binubola lang tayo. Hindi totoo yung mga hearing na yan. Kasi it's all fake. It's controlled by them. Pag di nila gusto yung sasabihin ng mga witnesses, at gusto nila, yung mga kalaban nila ang pangalanan, sisiraan nila. Ganun lang kasimple. So,